Sira na ba ang relasyon ninyo? Para bang nawalan ka na ng pag-asa na maayos pa ito? At ikaw naman ay sobrang mahal mo pa yung partner ninyo at ayaw mo na masira ito. Ito ang ituturo ko sa inyo upang magmamakaawa siya or iiyak siya na magmamakaawa sa iyo na huwag kayong maghiwalay o huwag mo siyang iiwan. Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. And sa araw na ito, isa na namang video ang aking tuturo sa inyo ng simpleng gabay o simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto ang mga kagaya nitong video. Please skip this video and maghanap kayo ng videos na gustong gusto niyo dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala and gusto mag-try. Sa lahat po ng mga nagko-comment po dito sa aking video dito sa loob ng aking channel, mag-ingat sa lahat ng mga nagre-reply sa inyo na dinadala kayo sa kanilang WhatsApp and imo app upang makaiwas po tayo sa scam. Ngayon po, ituturo ko sa inyo paano siya magmamakaawa o paano siya iiyak at magmamakaawa sa iyo na huwag mo siyang hiwalayan, huwag mo siyang iiwan. So, dito po ay pwede itong gawin sa parehas ang kasarian, babae ito babae and lalaki ito lalaki. And syempre naman sa ating babae at lalaki na mag-partner. And syempre, pwede mo itong gawin sa parehas ang kasarian, no? And ayun po, ang gagamitin natin dito is kailangan mo lamang dito maghanda ng isang garapon. So, garapon po, kahit anong klaseng garapon, basta't wag lamang yung plastic. Dahil yung plastic na garapon is, ayun po, sa lagi kong sinasabi sa inyo, wala po yung energy. Hindi po yan makakatulong sa gagawin ninyo. Sa garapon po na babasagin, yun po ang makakapagbigay ng energy, yun po ang makakapagbibigay ng lakas ng ating mga ginagawa at mabilis po itong paganahin ang ating mga ginawa. And kailangan din natin dito ng larawan ni target. And again, may optional tayo. Kung ikaw ay walang larawan ni target dahil LDR kayo at wala kayong kakayahan na magpa-photocopy ng kanyang larawan and wala talaga kayong larawan sa kanya, basta't alam nyo lamang ang kanyang pangalan at apelyido, tutong pangalan at apelyido, kumuha na lamang kayo ng papel kung wala kayong larawan. And kailangan din natin dito ng kandila. So, kahit anong klaseng kandila pwedeng gamit, pwedeng bago. Puting kandila. Kung meron kayong pula or pink na kandila, mas mainam po. Pero kung wala, puti na lamang. So, yun ang ating kakailanganin. And, syempre, kailangan mo ihanda dito ang inyong sarili. Kailangan na alam mo sa iyong sarili na gustong-gusto mo itong gawin. And, kailangan na nasa focus ka at wala ka mga iniisip para mas madilim mo itong gawin. Ngayon, kapag ready ka na, ay umpisahan mo na ito. Ang gagawin niyo lamang dito, sa nasasabi ko na, kung meron kayong larawan, hindi nyo na kailangan ng papel. Pero kung wala kayong larawan, kumuha kayo ng papel, isulat yung buong pangalan ng isang bisis, yung pangalan at apelyido ng inyong target, at ilagay po dito sa loob ng garapon. Ilagay nyo po dito sa loob ng garapon at sindihan or takpan pagkatapos mong ilagay. Takpan at sindihan po ang inyong kandila. Ngayon, kapag umilaw na ang inyong kandila, painitan po ninyo ang inyong ginawa. Ipa-cross nyo lamang ng paulit-ulit ng 3 ulit, 3 bisis po. Halimbawa, ganito, galing sa unahan, papunta po sa inyo dapat ang pag-cross. So, ganun po, pangalan, apelyido, tapos hiling. Iiyak ka na magmamakaawa sa akin na hindi kita iiwan. Tapos, pangalan, apelyido, tapos pag ganun, iiyak ka na magmamakaawa sa akin na hindi kita iiwan. 3 ulit po yun. Pangatlo, pag ganon, tapos yung ating hiling. Yun po ang ating gagawin. Pero dahan-dahan lang na pagpa-close para mainitan naman ang ating garapon or yung nasa loob. Pagkatapos nun, hayaan mo yung garapon po, ilagay po ninyo sa ibabaw na inyong kisame or sa may taas na bahagi kung wala naman kayong kisame. Sa taas na bahagi, halimbawa sa ibabaw ng inyong divider, pwede po ninyo ilagay.
Pero siguraduhin po ninyo na walang nakakaalam or hindi ito makikita ng inyong kasamahan sa loob ng bahay. Kailan ito pwedeng gawin? Gawin ito sa araw ng Tuesday and Friday dahil yun po ang pinakamalakas na araw na gagawa tayo ng ritual and kung merong sinag ang buwan. So, ayun po. Kung hindi kayo makapaghintay ng Tuesday and Friday, siguraduhin nyo lamang na sinag ang buwan sa gabi. Pwede po kayong gumawa. So, ayun po. Kung may mga katanungan kayo, mag-comment lamang kayo sa baba para ma-reply po kayo. Salamat po sa inyo. Bye-bye everyone. God bless us all.